Walang Pilipino! Ulo ng ating mga nagbabagang balita. Magkakasunod na sunog. Tunawan ng plastik nilamon ng apoy sa Valenzuela. Kotse at 2 pang imbakan na damay. Mahigit sa 100 pamilya sa Maynila nasunugan. Natrap na lola na iligtas. Mag-ina pati kanilang kasambahay patay sa sunog sa Jensan. Mga pribadong ospital kabado sa PhilHealth wards. Defense Minister sa Syria patay sa suicide bombing. Agarang paglikas ng mga Pinoy ikinakasa. Exclusive, DH sa Lebanon tumalon sa gusali para takasan ang among gusto siyang ipagahasa. Ilang nakikinabang sa Pantawid Pamilya Program, hindi manutunay na mahirap ayon sa COA. 25 milyong dolyar na alok ng Houston Rockets kay Jeremy Lin, hindi tinapatan ng New York Knicks. Batang Pinoy na astig sa football, nirecruit ng FC Barcelona Escola ng Espanya. Pinay beauties, nagpaseksihan. At hindi pa naipapalabas na pelikulang horror ni Ate B, ginaya na. Binangungot ka ba nung gabi? Sinabi ko na sa inyo noon na hindi na siya pwedeng maghiling. Ang nakakaliw na spoof sa mga kwento ni Mark Logan. Kailangan na natin gawin ito. Mula sa ABS-CBN News Center, Manila, ito ang TV Patrol! Isang nagbabagang gabi bayan, magkakasunod na sunog ang naganap ngayong araw. Sa Valenzuela, sumiklab ang apoy sa isang tunawan ng plastik. Nadamay din ang isang kotse at 2 pang imbakan. Nagpapatrol si Francis Paul. Binalot ng makapal at itim na usok at ng apoy ang plastic pelletizer o tunawan ng scrap plastic sa Hermosa Compound sa Barangay Dalandanan pasado alas 2 kaninang madaling araw. Nakunan pa ang paunti-unting pagsilip ng apoy sa kisame. Hanggang sa lamunin na nito ang buong warehouse. Nadamay ang nakaparadang kotse at 2 pang katabing imbakan. Lumabas sa investigasyon na nagmula sa isa sa mga makina ng Tats Plastic Industries ang apoy. Ang may-ari na si Maria Teresita Lau wala nang nagawa kundi magdasal habang pinapanood na naaabo ang kanilang kabuhayan. Ilang oras na rin tinutupok ng apoy ang mga bodegang ito at ilang beses na rin nag-refill ng tubig ang mga nagresponding bumbero. Pero dahil nga sa gawa sa plastic ang karamihan ng mga nasusunog dito, hirap pa rin ang mga bumbero na apulain ang apoy. Ilang beses ring nagkaroon ng pagputok na sinundan ng pagsiklab ng tila hinipang apoy na lalo pang lumakas. Naging problema ng mga bumbero ang pagkaubos ng tubig, kaya naman gumamit na sila ng kemikal para puksain ang apoy. Alam niyo naman, pagka-plastic, combustible yan eh. Gumagamit tayo ng AFFF, yung foam para mablanket yung apoy. Ang mga residenteng tulad ni Gilbert, mag-aalsa balutan na sana sa takot na madamay. Kinakabahan ako, baka parang mamaya umabot sa namin. Marami kasing bahay dyan sa kabila eh. Bago mag-alas 6, idineklara ng BFP na kontrolado na ang sunog, kasabay ng pagnipis ng lumalabas na maitim na usok. Pero sa loob, naglalagablab pa rin. Tinatayang nasa higit 10 milyong pisong halaga ng ari-arian ang natupok. Inabot na ng 9 oras o pasado alas 10 ng umaga bago tuluyang naapula ang apoy. Francis Polve, Patrol ng Pilipino. Sa Maynila, mahigit sa 100 pamilya din ang nawala ng tahanan matapos lamunin ng apoy ang may 50 kabahayan sa bahagi ng Sampaloc. Isang 84 na taong gulang na lola
ang nailigtas at pinaghahanap pa rin ang napabalitang nawawala pang sanggol. Live mula sa Sampaloc, Maynila, nagpapatrol si Jeff Canoy. Jeff, kamusta yung sanggol? Nakita na ba? Kabayan, sa pinakahuling update natin mula sa mga bombero ay pinaghahanap pa rin yung sanggol ng pangalan ay Benedict. Buong maghapon na nila itong pinaghahanap pero hanggang ngayon ay wala pa rin silang makita. Sakto alas 12 ng tanghali ng bulati ng mga taga Sampaloc, Maynila ng sunog na sumiklab sa may Lacson Street. Minuto lang ang tinagal pero kumalat agad ang apoy sa mga kabahayan doon. Agad namang rumesponde ang Bureau of Fire Manila. Samahan nyo kami! Samahan nyo kami! Pero di lang sunog ang saklolong kinailangan ng tugon. Kayo! Sa gitna ng gulo, umiiyak na humingi ng tulong si Jenny na naiwan daw ang 9 na buwang gulang na pamangkin sa nasusunog na bahay. Yung kapatid ko po naligtas po yung isang bata. Pakukunin niya po sana yung isang bata. Pagpasok niya po, malaki na po yung apoy. Ano muna? Size up mo! Kita dito! Pilit itong hinanap ng mga bombero pero hindi makita. Yung lola niyo po? Nandun po sa ano. Saklolo rin ang hiningi ni Evelyn. Naipit daw ang kanyang 84 anyos na Lola Emiliana sa taas ng bahay na unti-unti nang pinapasok ng usok. Nasa harapan na yung ano yung apoy. Buhatin na lang! Pwede na yan! Katuwang ng mga volunteer, rumesponde ang mga bumbero. Pero di malaman kung saan ilalabas si Lola dahil kailangan makipagpatintero sa apoy at makapal na usok. Una-ulo! Oras ang naging kalaban. Pero na makarating kay Lola Emiliana, nakahinga ng maluwag ang lahat nang malamang may malay pa siya. Dahil hile-hilera na ang mga bumbero, kinailangan pang itakbo si Lola Emiliana sa ambulansya na nakapwesto ilang kanto mula sa bahay. Agad dinala sa ospital si Lola Emiliana para ipacheck ang mga natamo nitong sugat. Okay naman, pero may mga burn siya eh. Ang mahirap kasi yung smoke inhalation. Hindi pa malinaw sa ngayon kung ano ang pinagmulan ng apoy, pero alam na ng mga bumbero kung saan nagsimula ang sunog. Involved po rito is 2-story residential structure reportedly owned and occupied by a certain Reynera Arlene. Tinatayang hihigit sa 100 pamilya ang nangangailangan ng tulong matapos matupok ang kanilang mga tahanan. Okay, kabayan, sa ngayon ay patuloy ang ginagawang clearing operation ng mga bombero dito para mahanap yung nawawalang sanggol. Samantala kanina ay pumunta na dito ang District Social Welfare para mamigay ng mga lugaw at ng mga damit para doon sa mga nasunugan. Kanina isa-isa na nga pinapila yung mga nasunugan. Yung bilang na nakuha natin sa bombero kanina, kabayan, ay nasa 100 hanggang 120 na pamilya yung nasunog. Pero sa tala ng social welfare sa ngayon ay nasa 68 pa lang daw yung pamilya na nagkiklaim ng tulong mula sa gobyerno ng Maynila. Kabayan? So Jeff, saan sila ngayon titira? Wala silang bahay. Pakiulit, kabayan? Saan sila titira ngayon? Wala na yung bahay nila. Kabayan, dahil nga walang covered court na malapit dito sa lugar, ang gagawin daw ng Maynila ngayon, lalo't umuulan ngayon, ay maglalagay daw sila ng tent na magiging pansamantalang masisilungan ng mga nasunugan na residente. Kabayan? Ano Jeff ang nagiging problema doon sa paghahanap sa sanggol? Yung 9 months old. Ang problema, kabayan, ang sabi nila ay nung mga huling nakakita ng mga kamag-anak nito ay nabagsakan daw itong sanggol. Pero may mga nagsasabi rin naman daw na nakuha naman daw yung sanggol bago masunog yung lugar. Kaya malabo yung mga detalye na kukuha ng mga bombero ngayon. Pero yun nga ay talaga naninindigan yung mga talagang kamag-anak na kung kanino ipinaubaya itong sanggol na talagang hindi nila mahanap itong si Benedict. Kaya yun yung nagiging problema ngayong, kabayan, ng mga bombero ay talagang kailangan nilang hukayin pa itong mga natupok na bahay para mahanap yung sanggol kung naroon man yun. Kabayan? Okay, maraming salamat si Jeff Caloy, live mula sa Maynila. Malagim naman ang sinapit ng isang pamilya sa General Santos City. Patay ang 4 na miyembro ng pamilya at ang kanilang kasambahay matapos masunog ang kanilang bahay. Kakaalis pa lang ng padre de pamilya para magtrabaho sa Doha, Qatar. Nagpapatrol si Chat Ansagay.
Isa-isang inilabas sa nasunog na bahay sa Jensenville Subdivision sa General Santos City ang mga labi ni Leonor Humilla Barase, anak niya sina Aldrin, Mingel at kasambahay na si Judith Marco. Kwento ng mga unang urmesponde, nahirapan silang pasukin ang nagliliyab na bahay dahil nakakandado ang gate. Isa lang entrance nila dito lang sa harapan. Tapos kanina pag-responde yung mga kapitbahay kanina, nakapadlock yun. Doon sa likod, wala kang exit na talaga doon. Kulong na kulong din daw ang istruktura ng bahay ng mga Barase. Kwento ng kaanak ng mga biktima, mag-iisang linggo pa lang nang makaalis ang padre de pamilya ng mga nasunugan na isang OFW sa Doha, Qatar. 1 week pa lang siya nakaalis, so wala kaming contact sa kanya except through Facebook and Yahoo Messenger. As of 4 a.m., na-inform na siya. Sa ngayon, inaayos na ng padre de pamilya ang kanyang papeles para makauwi sa Jensan. Chatan Sagay, Patrol ng Pilipino sa Jensan. Samantala, sunog din ang tumambad sa North Avenue, Barangay Basra dito sa Quezon City. 15 bahay naman ang nilamo ng apoy sa isang residential area doon, pasado alas 11 ng umaga kanina. Sinasabing nagmula ang apoy sa bahay ng isang Amelia Fariñas. Umabot sa third alarm ang sunog kung saan nasa kalahating milyong piso ang halaga ng pinsala. Patuloy naman ang investigasyon sa dahilan ng sunog. Sa ibang balita naman, nagsumiti na sa Manila Police ang Integrated Security Agency ng litrato ng security guard na si Delphine Lorenzo. Si Lorenzo ang sinasabing namaril ng kapwa niya gwardiya na si Johnny Garces noong Martes nang dahil umano sa pagkain. Matatandaang naipit sa gulo mga estudyante ng UP Manila na nagkaklase noon sa badminton court nang mangyari ang barilan. Nasa ospital pa rin ang biktimang si Garces. Magpapadala ng rapid response team muli ang pamahalaan sa Syria para po sa agarang paglilikas na ng lahat ng Pinoy doon sa naturang lugar. Nababahala na ang DFA sa pag-igting ng karahasan sa Syria matapos mapatay nga ang Defense Minister ng Syria ng isang suicide bomber. Nagpapatrol si Henry Omaga Diaz. Patay agad ang Defense Minister ng Syria at Deputy Defense Minister na bayaw din ni President Al-Assad nang mapasok ng isang suicide bomber ang gusali kung saan nagmi-meeting ang Defense Chief at iba pang matataas na opisyal ng Syria. Dahil dito lalong nababahala ang Department of Foreign Affairs sa sitwasyon doon. Magpapadala agad ng rapid response team ang DFA patungong Syria para tumulong sa pagpapauwi ng may natitira pang hanggang 6,000 Pinoy doon. Pipilitin daw ng gobyerno na mapauwi ang mga Pinoy sa kabila ng mataas na singil ng mga employers kapalit ng exit visa na umaabot sa $10,000. We are concerned about the escalating violence and the worsening security condition in Syria. We will continue with our negotiations. Pero ang pangamba ni Toots Ople ng Ople Policy Center, mas mahihirapan ngayon ang gobyerno na mahanap ang mga Pinoy doon. Pag nagsialisan yung mga amo, una, paano mo malalaman kung nasan yung mga Pilipino? Baka mamaya nakakandado yan, hindi natin alam. Sino ngayon ang mag-i-issue ng exit clearance? Kwento rin ng ilang Pinoy na kagagaling lamang ng Syria, marami din silang kakilala na gustong-gusto nang umuwi pero kinukulong ng kanilang amo. Meron pa umanong isang Pinay na kasambahay ng isang mataas na opisyal ng Syria na iniwan na ng kanyang amo pero hindi pa rin makalabas ng kanilang gwardyadong bahay. Kasi po general po yung amo niya. Malaki po yung hinihingi dating po yon, pera. Ngayon syempre hindi po kaya ng embahada. Kaya't mas malaking hamon para sa grupo ni Hector Cruz ng OWA na miyembro din ng Rapid Response Team ang pagkilos, lalo tumaabot na sa Damascus ang labanan. Henry Omaga Diaz, Patrol ng Pilipino. Nangangamba ang mga pribadong ospital na lumaki pa ang utang sa kanila ng PhilHealth kapag naipatupad na ang PhilHealth wards. Tiniyak naman ang pamahalaan na may sapat daw silang pondo para dito. Nagpapatrol si Sol Aragones. Wala ng utang ang PhilHealth sa Medical Center Parañaque na pag-aari ng Presidente